Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po ang ating programang Dear Ate Lona. Dito po pwede nating ipahayag ang ating mga damdamin. Pwede nating ipadala ang ating mga liham dito, kasaysayan ng ating mga buhay-buhay. Bigyan natin pansin kung sino man po ang may gusto na himay-himayin natin ang ating mga kasaysayan sa mga buhay natin. Pwede natin ipadala dito ang inyong mga liham na pwede nating himay-himayin sa lahat ng mga followers, viewers at saka mga shares sa ating mga videos. Sa araw na to, merong isang sender po tayo ngayon. Ang pangalan niya po ay si Stephanie. At ito ang kanyang liham. Dear Ate Lona, ako po ay si Stephanie. Nandito po ako kasalukuyan nasa Kuwait. Malapit na po akong umuwi, Ate Lona. Ang aking pagpunta dito po sa ibang bansa dahil po sa aking mga parents or magulang. Kasi po, matanda na po sila. 38 years old po ako, Ate Lona. Pero hanggang ngayon, dalaga pa. Nagkaroon lang ako ng jowa dati. 30 years old pa ako noon. The last time na nagkaroon ako ng kasintahan. Sa panahon na nagiging broken ako, ayoko nang mag-entertain ng mga lalaki. Anyway, ako pala po ay taga Palawan. Nasa ibabaw kami ng syudad or city. Parang probinsya po ang Palawan, Ate Lona. Sa panahon po na nag-decide ako na mag-a-abroad, walang ibang adikain ko po, walang ibang rason kung hindi ang aking mga magulang. Kasi ayoko silang maghirap. At saka, Ate Lona, ang aking tatay ay may sakit. Sakit sa puso at Hepa B. In short, sabi nila, TV. Palagi na lang namin siyang sinusugod sa ospital. Palagi na rin ang nanay ko nagtatrabaho kahit ano na lang. Meron pa po akong 5 kapatid kasi ako po ang panganay. Malapit na po akong umuwi, Ate Lona, sa Pilipinas. Pero nahirapan po ako, ayokong umuwi dahil lang sa problema. Kasi po, ang tatay ko po ay marami ng utang. Excuse me. Hindi po daw sapat ang aking pinapadala. Kasi yung iba kasing pinapadala ko, hinawa sa aming bahay. At saka nakabili din ang aking nanay ng lupain na hindi naman din kalakihan. Tinamanan lang po ng mga vegetables ng aking nanay kasi po hindi po makapagtrabaho ang aking tatay kasi payat na po siya dahil sa sakit niya. Ang iba kong pera ay nandoon napunta sa gamot. Nag-decide po ako na uuwi sa probinsya po namin, sa Palawan. Paano po ako mag-decide para sa aking sarili? Nabaon po sa utang ang aking mga parents. At ang gusto ng tatay at saka nanay ko
upang mabayaran yung 250,000 pesos na nahiram niya doon sa kapitbahay namin na lalaki. Ngayon pong September, matatapos na po ang kontrata ko, Ate Luna. Hindi ko alam kung mag-extend ba ako para makaiwas sa problema sa amin. Sabi ng nanay ko at saka yung tatay ko, nabaon daw po sila sa utang sa kumpare ng tatay ko na hiniraman nila ng pera. Kasi ilang beses din daw po itong na-ospital ang tatay ko. At saka hindi po daw sapat ang pera na pinadala ko, kaya nagkautang-utang na po. Ito po yon ang gusto kong malaman, kung ano po ba ang dapat kong gawin. Nahihirapan na ako, Ate Luna. Ilang araw na din akong hindi makatulog ng masyado. Hindi na rin ako masyadong nakipag-usap kahit kanino kasi nga hindi ko kayang harapin ang aking mga problema. Sabi ng amo ko, sa Oktubre na lang daw ako uuwi. Pero ang sabi ng mga magulang ko, sa September talaga. Kasi doon naman talaga matatapos ang kontrata ko. At sabi ng amo ko, it's okay, pero balik ka. Kinausap ako ng parents ko, ang sabi nila na hindi na daw ako pabalikin sa pag-abroad. Kasi yun daw ang sabi ng nautangan nila. Ang gusto ng lalaki, hindi kami sisingilin sa utang ng parents ko, pero pakasalan ko siya. Since 38 years old na daw ako, kailangan ko na daw magbukod. Kailangan na daw akong mag-asawa, Ate Lona. Huy, pwede ba yun? Mag-decide sila para sa mga anak. Huwag naman ganyan. No? Kawawa, no? Ito po ang tanong ko, Ate Lona. Kasi nabagabagagabag. Nakakabagabagabag. Nakakapagabagabagabag. Eh, Diyos me, lisora ni Bisaya taoy. Anyway, nahirapan ako, Ate Lona, sa pag-decide, kaya pumunta na ako sa iyong segment para malaman ko at masagot sa iba mong mga listeners ang aking problema. Hindi na lang siguro ako uuwi para makaiwas ako doon, or baka anong mangyari ng parents ko, kailangan kong umuwi harapin yun. Pero hindi na ako makabalik sa abroad. Mag-asawa na lang ako doon sa aming kapitbahay na kumpare ng tatay ko para pangbayad utang. Hindi ko alam kung paano ko i-handle ang problema ko, Ate Lona. Basta for now, ang masasabi ko lang is nabibigatan ako. I cannot decide by my own. Kailangan kong mga payo mo, Ate Lona, kasi ang bigat na po ng damdamin ko. Ano kaya ang mangyari ng tatay at saka ng nanay ko kung hindi ko sila sisiputin? Ano kaya kung hindi na lang ako uuwi? Babayaran ko na lang yung utang namin. Dahan-dahan naming babayaran. Kinausap ko na yung nautangan namin, kaso sabi niya, every month tumataas po ang interest.
So, hindi lang po yung 250,000 pagdating ng panahon sa aking pag-uwi. Ito ang aking problema ngayon na sana mapaliwanagan ninyo po. Ang iyong lingkod. Followers, listeners of your program, Stephanie. Stephanie, salamat sa iyong pagpadala ng iyong liham dito sa amin. Hindi biro na ano mo na problema ngayon, na hinaharap mong problema. Pero, ito lang ang tandaan mo na kung ano man po yung mga mangyari, just pray to our God. Pray. Kasi, kung sa atin lang, hindi naman talaga tayo makasolve ng ating mga no? Hindi natin masosolve ng sarili natin ang ating mga problema. So, kailangan natin ng guidance of God o guidance ng ating Panginoon para siya po ang mag-handle doon sa problema natin. Kasi, kung tayo man, hindi natin kaya. Now, para sa iyo, para sa akin ha, pakiusapan mo na lang yung lalaki. Siguro naman, madala yun sa usapan. Kausapin mo. Sabihin mo na huwag na lang niyang patubuan yung pera na nahiram ng parents mo. Dandahan mo na lang or unti-unti mo na lang babayaran. Parang ganun. Kasi para sa akin ayoko umuwi kung ganun. Bahala kayo sa buhay mo. Bahala kayo dyan. Ayokong umuwi, dito na lang muna ako habang magkaroon pa ng mga usap-usapan doon sa problema. Anyway, yung mama natin at saka yung papa natin, pwede natin pakiusapan din na hindi ko siya mahal, huwag mo akong pambayad utang, paano na lang ang buhay ko? Yung ganon. Ewan ko kung madala mo sa usapin yung tatay mo kasi parang doon din ang gusto nila para sa iyo kasi nga may pera, di ba? Nag-decide sila para sa iyo, Inday, kasi nga mga parents. Meron pa bang ganun ngayon? Siguro ilan lang, no? Kasi mga maldita, kasi yung mga maldito din ang mga anak ngayon parang na high-tech na rin ang isip, hindi naman kikinig. Pero good for you because you are listening to your parents, what they say. Yung hindi ka magdesisyon na para sa pusa, para sa sarili mo, like you respect the decision of your parents. But then hindi po yan maganda na sila ang mag-decide para sa iyo. Kasi po, ang bawat tao may freedom na mag-decide para sa sarili. Ewan ko sa iyo kung anong gusto mo, sundin mo kung ano mang nasa isip at saka damdamin mo. Mahirap naman kasi na pangbayad utang ka tapos wala kang pagmamahal doon, di ba? So, kausapin mo na lang, or kagaya namin dito, mag-loan kami ng amo namin, pambayad namin sa aming problema sa Pilipinas. Uy! Oo, mga enjoy. Kala nyo lang. Yes. Oo. Kung meron kaming project or meron kaming babayarin doon na malaki-laki o palabantag amo. Pautang sa sir. Ganon. But anyway, yung sahod mo, hatiin mo. Yung kalahati para sa mga bagay-bagay o ang kalahati pangbayad mo doon para hindi na ikaw ang pangbayad utang ng parents. So, yun lang ang sa akin mapapayo. Kayo dyan mga followers ko, mga viewers ko dyan, kung nakikinig kayo dito ngayon sa problema ni Stephanie, himay-himayin nyo po din. Tulungan nyo po si Stephanie sa pagsosolve ng problema niya kasi hindi biro po ang kanyang problema. Kasi pangbayad ka ba naman ng utang, gusto mo ba yun? No? Siguro wala naman tao siguro gano'n, no? So, yan lang po ang aking mapapayo. Salamat sa inyong pag-listening. Thank you for listening us here. And thank you for trusting us to himay-himay your letters here. Actually, hindi naman kami makata na
tao na sobrang knowledge sa pagpayo ba. Akala nyo lang po na hindi ako nahirapan sa pagtagalog. Ewan ko. Kasi ang sabi nila, magtagalog ate kasi hindi kita naintindihan. Mag-shares kami ng mga sabi ng aking followers, nag-shares daw sila sa aking mga videos na hindi nila naintindihan. Gusto man nilang mag-comments ng marami pero hindi sila maka-comments kasi hindi nga daw nila naintindihan. Ganito, ang hirap talaga no kung ang segment mo is Bisaya. Sometimes makasabi din ako sa sarili ko na I doesn't care kung naintindihan nyo o hindi. Pero we are all here para po sa lahat na sana makaintindi ang lahat. So I try my best to use Tagalog pero Bisaya man gud ko in town oy, pero sa programang ito kailangan ko talagang mag-adjust muna no kasi merong hindi nakaintindi. Marami pong nag-PPM sa akin na Luna, sana magtagalog ate kasi hindi namin maintindihan. Maganda man ang istorya mo o pangit, gusto namin maintindihan. Di ba, kawawa naman. So yan lang po ang akin. Salamat po sa lahat. Comments down below kung ano po ang masasabi niyo sa sitwasyon ni Stephanie. Thank you for listening us here and send me your story or gusto nyong meron kayong i-shoutout dito, meron kayong yung liham ninyo para sa mga mga happy moments ninyo, pwede niyo ipadala dito. At saka hindi lang po problema ng sambayanan ang ini-entertain natin, yung mga successful din na mga happening sa buhay ninyo. Okay? So thank you so much and God bless us all.